barkada, batay sa pag-aaral ng International Monetary Fund o IMF, 14% po ng kabuuang manggagawa sa Pilipinas ang posibleng mapalitan ng Artificial Intelligence o AI. Tinatayang 5 milyong Pilipinong manggagawa ang posibleng mawalan ng trabaho ngayong taon. Ito po ay dahil sa pag-usbong ng AI. Kaya ngayong umaga dito sa Share KU ay pag-uusapan natin kung dapat na nga ba tayong mabahala sa posibilidad na mapapalitan na ng Artificial Intelligence or AI ang trabaho ng mga tao. So para sagutin ang mga katanungan na yan, makakasama naman natin ngayong umaga isang AI enthusiast and CPA Tech founder na si Jerry Liao. Hi Jerry and welcome po to Kada Umaga. Good morning. Thank you so much for having me. Good morning! Good morning po. Naku, napakatindi nito mga pinagbabasa namin, Sir Jerry. Oo nga, Mama Ito P. pala, tinatayang 5 milyong Pilipinong manggagawa, Dami posibleng nun. mawalan ng trabaho. Totoo ba to? Oo, no. So, Nakaka-alarma. Ang dami po! yeah, so si IMF released this report noong December, no. So parang sinasabi niya 36% highly exposed to AI. Now yung 36% not necessarily na marireplace sila, parang complementary. Ibig sabihin, mas mapapadali yung trabaho ng mga kababayan natin using AI. Now, doon sa same report sinasabi din na 14% parang pwedeng ma-replace ng AI. And ito yung mga tasks, ito yung mga roles na clerical, di ba? In coding or kaya bookkeeping na very repetitive. Yes. Those are, kumbaga, can easily be replaced by AI. Yung mga customer service din natin, associates, those who are handling inquiries. Merong mga AI na ngayon na, kumbaga, that can handle inquiries like chatbots. Meron na ring voice AI na pwedeng mag-handle na parang kausap mo tao pero pwede nang i-handle yung mga inquiries na yon. So, yun yung mga tasks na posibleng, mga roles ng kababayan natin na posible talagang mapalitan ng Di ba AI. nag-start na sa mga fast food, sa mga kiosk na yung ginagamit for that? Yes, yes. Ako na-experience ko na rin sa mga digital wallets. If you have some concern or complaints, doon diretso na sa mga hindi tao ang sumasagot sa'yo. Kaya nai-stress ako minsan. Kasi hindi naman nila mag-gets yung feelings ng nagre-reclam. Siyempre. Yeah. I think yung implementation ng chatbots, no, ginawa yan even before the pandemic. Yes. And usually parang medyo isang tanong, isang sagot. Oh, But now with the AI system, mas magiging intelligent na yung AI. And being able to handle yung mga inquiries natin. Yes. So meron akong isang software na ginagamit din. So nag-technical support ako and AI yung sumagot and nasagot niya yung ano ko. Na-solve yung problem ko without Okay. really talking to a person. So pag tiningnan mo in terms of advantages sa business, mas serve natin yung customers natin using AI. Okay, para sa benefit ng mga magulang at mga estudyanteng nanonood ngayon, ano po ba yung mga dapat na hindi nila kunin? Dahil baka sakaling sila na yung mapalitan ng AI in the near future. So you said bookkeeping, ano pa, Jerry? So yung mga repetitive tasks, no, talagang at risk sila with AI. Now, very important lang na sa mga kababayan natin that they actually continuously learn. So, very important na even yung mga current na nagtatrabaho ngayon, kailangan natin mag-upskill. Kasi in any digital revolution, di ba, may mga gainers yan, may mga losers. So, yung Yes. mga tao that are able to adapt, sila yung mas nagiging maganda yung buhay, umaangat because nagtitake advantage sila ng technology. And yung AI, ganun din. Whatever technology that we have, dapat open-minded tayo na sabayan, aralin yung bagong technology and how it can help us improve yung trabaho natin, yung negosyo natin. So what courses will be rendered useless? Mahirap magsabi ng mga ano, no? Kasi specific. We wanna give them something to think about. Kasi baka pagkatapos nila mag-aral ng 4 years na ito, wala naman silang mahanap na work. Totoo yun. Correct. So, I think yung other side, no, magiging in demand would be AI-related na jobs. No? Sinasabi nila, merong study si World Marketing Forum na si AI will actually create
97 million jobs. So maraming yes, may mga apektuhan pero it will also create new jobs. Okay, So since you kasama don't na want to doon, answer my question, what jobs na lang will be in demand? yes, yes, yun na lang. What Yun na lang. jobs will work Mahirap na, sir. hand in hand with AI para doon na sila pumunta? So, syempre, yung mga data scientists natin, data engineers, they will be in Okay. demand. Maraming, yung mga big corporations ngayon, tinitingnan nila how do they need a chief AI officer. So, hindi na lang chief executive officer, kundi chief AI officer that will handle the implementation of AI. Kasi, Anong course yun, Jerry? Meron bang ganung kurso? Ang galing eh. ngayon kasi, parang yung mga anong yun, they can be learned, no? So, generally, can be IT-related, pwede. But since new field din sa AI, kailangan mo mag-upgrade in terms of ethics, di ba? AI ethics, maraming usapin yan So, ngayon. kukuha ka muna ng computer-related course and then after that, yung mga short course na related kay AI, may ganun. Yes. Okay. Tapos siguro sa content creation, no, kasi yung creative industry is also at risk using AI. Tell us about that. Yeah, pwede din sila there will be in demand in terms of AI designers or AI creators kasi nauuso na rin ngayon yung mga virtual AI influencers. Ako nakikita ko dito based on my experience, medyo nanganganib ang mga writer. Kasi ChatGPT pa lang, di ba, Jerfy? Writer namin. ChatGPT pa lang, pwede nang gumawa ng Yeah. script Pero eh. walang pakiramdam. Wala nga walang puso. puso. Walang feeling. Pero, kaya ang ginagawa ng mga tao, they will create siguro the first draft Yes. of a script Yes. using AI, and then they will just change Yes. certain specific details Yeah. para ito ay mas maging personalized Yes. at magkaroon ng puso. Oo, May puso na ba si AI ngayon, Jerry? Wala Kasi pa yun sana. lang yung lamang namin eh. Pero may wala pa. Sabi pa. Diba? Wala pa. Jerry? Magandang point yun, no? Kasi gusto ko rin stress na yung state ng AI natin ngayon, hindi pa siya na isang prompt mo, for example, tapos 100% na okay. So, sinasabi natin, very good first draft. Whatever AI Yes. is producing, no? That can be script, that can be images. So, kailangan pa rin ng tao Correct. to really customize it and really siguro mas pagandahin pa Kasi siya. ginawa ko yun before. The script that AI came up with sounded like all the other scripts Yes. you've ever seen in your life. Kaya parang talagang, para ka lang robot. Kung sundin mo lang yun, di ba? So you really need to, revise it pa rin. Na may puso. Yes. And for those, no, sa halimbawa, kasi malaking question din yun in terms of sa creatives or marketing, no, sinasabi na, how do we compete given that meron ng AI that can create content? So, before kasi, since very labor-intensive yung creation ng content, ngayon with AI, mas mapapadali natin. Can be 2 times, 3 times faster. So, ibig sabihin, we can serve more customers. Probably hindi na kasing mahal nung charge natin because we are AI-enabled. Yes. Baka instead of 1 client, 2 clients a week na pwede nating iserve, baka 5 na, 10 na with the use of AI. So, ibig sabihin, mas magiging accessible yung expertise natin kasi nga sabi natin, hindi naman 100% na nilalabas ng AI, yun na yun, di ba? Kailangan pa rin yung experience mo, yung input mo. So, ibig sabihin, mas magiging accessible yung expertise natin to other businesses. Anong fields ang napapaggamitan nyo na ng AI ngayon effectively? Sabi mo sa akin a while ago, it was marketing. Yes. Di ba? But also, I tried that kasi parang nag-uumpisa ako ng bagong kumpanya. So I was asking AI to come up with company names and brand names. They sound like all the other company names and brand names in existence. Kailangan ng Kasi personal yun din touch. naman yung
inaano niya, yung pinaperuse niya, Yeah, di ba? Yung yeah. nandun na mismo sa internet. Oo. Si ChatGPT is general na large language models. Merong AI na specific for creating brand names, for example. Yun, mas swak yun for creating brand names. So, iba-ibang AI siya. General purpose si ChatGPT. So, kung may specific use case ka, pwede mong gamitin yung ChatGPT or kaya yung mas specified na AI. Di ba si ChatGPT nagagamit natin ng free? Yung sinasabi nyo, magagamit din ba natin yan ng free? Yes. Free Oo. So for free example, software sila. yeah, for example, in your case, no, si Namelix.ai, it's specifically for creating brand names. Taking Yan. notes kami, Sir Jerry. Namelix. 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 LIX. Ah. So maraming so ginagamit namin siya sa marketing. We were able to produce before AI parang 1 or 2 articles lang, blog articles a week, but now we're producing 20 articles a day. Wow. With AI, no? So alam naman natin ngayon, 'di ba, yung content marketing, especially for any business, no, very important. So we're producing blogs, Ang isa pang panganib ng mga tao is AI taking over, let's say, modeling, newscastering, yung mga ganon, kayang-kaya nila as long as they read from a particular script, di ba? Tsaka yung mga deepfakes, yun yung mga kinakatakot ng mga tao. Baka mamaya yung imahe mo gamitin sa isang paraan na hindi mo naman pinahintulutan. Paano naman natin yun paano natin ma-console yung mga kada natin against those kinds of usage for AI? Unfortunately, si AI is a tool, and just like any tool, pwedeng gamitin sa masama, pwedeng gamitin sa kabutihan. No? So, in this case, dapat, pinag-uusapan na ngayon, di ba, responsible use of AI. So, ini-espouse natin na dapat responsable yung paggamit natin ng AI. May mga certain guardrails, yung ibang AI, like for example, yung boses, dapat may babasahin ka, and live yon para hindi pwedeng yung recorded na voice mo ang gamitin. So, may mga certain guardrails, pero alam naman natin na minsan may mga ibang tao na talaga, still persist on doing bad things. So, but I hope na with the government siguro intervention, mas mapapalakas yung safeguards na yon para sa ating mga kababayan. Sana. Sir Jerry, kanina na-mention namin na halos 5 million jobs baka mawawala sa ating pa lang, sa Pilipinas pa lang. Ano po yung in actuality yung mga companies na ngayon na transition na to AI? Actually, pag sinurvey mo, merong survey na sinasabi nila parang around 70-75% are already using AI. Of course, yung AI na yon is just mga simple lang, ChatGPT, no? But maraming mga ibang AI pa na mas high-powered, like predictive analytics, workforce management, mapupredict mo kung kailan magre-resign, or kaya ito ba is tama for you. So, maraming mga different applications. But nonetheless, I think tayo naman mga Pilipino, di ba, sinasabi nila, very tech enabled and tech enthusiast na kung may bagong technology, we're one of the first na tinatry yung technology na yon. So, ngayon, I think there's a study na 2025 many companies are exploring how to use AI for their businesses. Ito po ba yung makaka-affect sa industries ng agrikultura at manufacturing din? So, maraming mga technologies din, no? So, for example, agriculture, predicting yung yield nila, etc. So, pwede yon, maraming mga AI na nagtatackle that. Sa manufacturing din, predicting yung inventory, also, pag dumating na yung mga humanoids natin na like for example ginagawa ng ibang bansa, so yung sa warehousing natin can be AI na yung or humanoid na yung nag-handle, hindi na tao. Pero hindi nila kayang palitan ng mga magsasaka. Hindi nila kaya magstay sa init, ma-overheat sila. Ma-overheat sila. True naman, no? Yun. Ano, Jerry, nakikita mo sa future ng Pilipinas sa darating na 5 years?
Yeah, ako very optimistic, no. I think mas maraming businesses will embrace AI and dapat i-embrace natin yung AI because nandyan na yan. Exactly. Kapag hindi natin in-embrace, no, maiiwan tayo. So isa yun. Tayo magiging obsolete. It's not like we have a choice, Sir Jerry. Tapos ang isang maganda din, there's also a study by Access Partners, I think in collaboration with Google, na 2.8 trillion pesos ang benefit na pwedeng makuha ng Pilipinas by 2030 using AI. So pag tiningnan mo, grabe yung advantages talaga na pwedeng idulot ng AI kapag ginamit natin siya. Ito na lang, Jerry, para hindi mabahala kasi, di ba, halos 5 milyong tao yung mawawala ng trabaho. Saan na lang sila makakakuha nitong short courses para at least may alam sila about this artificial intelligence? Na instead na mawala ang trabaho nila, baka mamaya madagdagan pa, di ba? Yeah. Si government actually has this Philippine Digital Workforce Competitive Act, which was, I think, enacted last July 2022. No? So parang ini-emphasize doon na yung mga employers, of course with the government, should train their employees on digital technologies. So maganda na I think yung government natin is also putting, kumbaga, all in on digital training our employees, no. Tapos maraming mga training companies who are also promoting AI use, no? Meron ba tayong masa-search dyan sa mga na libre lang na sites? Na libre. Marami din sa YouTube na pwede kang free courses. I think maraming mga institutions din in other countries, no. Yung company namin na Ulearn, we're establishing an AI institute specific for teaching AI. So yun is something na hopefully we'll be launching it soon. Ayun, kaya maraming salamat, Sir Jerry, sa pag-share mo sa amin dito sa Kada Umaga. Baka you can tell our Kadas where to find you in case gusto na lang mag-training sa'yo na lang. Yes, mag-aaral na tayo lahat. Yeah, so you can go to olearn.com, O-L-E-R-N, so olearn.com. We're also establishing a Philippine AI Business Association this month. So basically, we want to help SMEs really implement AI. So watch out din po kayo doon. Ang AI hindi nagbabakasyon, hindi nagre-reklamo, hindi nagsusungit, Hindi nag-heartbreak. Yan Ay na lang ito. Mga ka-Net 25, this is Pia Guanyo Mago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!